Rin yung mga patay. Kaya may mga nicho na bukas na ngayon. Ninanakaw kung anumang yaman na nandoon sa loob ng libingan. Kaya may mga nicho doon na bukas. Doon pumasok yung lasing. Umuulan, malamig, lasing. Kaya maya-maya lang nakatulog yung lasing. Tapos madaling araw na, mga 2:00, dumaan naman yung mga trabahante na galing sa kumpanya, night shift sila. Dahil nga karamihan sa atin, kundi lahat ay takot sa patay, sila nung dumaan doon sa sementeryo, malakas ang boses. Kasi nga parang tinatanggal nila yung kaba. Bakit doon sa trabaho kanina, siyempre, kung ano na lang pinag-uusapan. Basta may mapag-usapan, malakas ang boses. Kasi tinatanggal yung kaba sa dibdib. Kasi nga sementeryo yung dinadaanan. Dahil sa ingay, nagising ang lasing. Pagkagising ng lasing, lumabas doon sa nicho, doon sa pinagtutulugan. Tapos sabi sabay bati doon sa mga dumaan, pare, saan kayo pupunta? Kaya yung mga naglalakad na kinakabahan na dati pa, ay hindi na kaya. Sabi na, pare, hindi na kaya sa usapan lang. Takbo sila ngayon. Nung makita nung lasing na tumatakbo yung mga trabahante, natakot din siya. Kaya ginawa niya, hinabol niya ngayon yung dalawa. Sabi niya, hintay. Hindi niya alam siya yung kinatatakutan. Kaya ang punto lang, nakakagising ang ingay. At sana yung ingay kanina ay hindi lang kundi physical na gising, kundi pati na rin yung kaluluwa natin. Pero bakit nga ba tayo takot sa patay? Maraming taong takot sa patay at maraming taong takot mamatay. Kunyari lang yung iba hindi. Isang asawa doon sa pumanaw na lalaki ay iyak ng iyak. Sabi niya, bakit ikaw pa yung kinuha? Talagang parang pinapakita sa lahat na siya malungkot dahil pumanaw yung kanyang kabiyak. Minsan kapag nalungkot tayo tapos umiiyak kung ano-anong sinasabi, ito na nga sabi niya, bakit ikaw pa? Ang dami naman diyang dapat mauna. Ang daming mga corrupt dyan na government officials sa halimbawa. Tapos napalapit yung kanyang anak, sabi, ma, dahan-dahan lang nandyan si Mayor. Pero talagang ayaw papigil nung kanyang mama kasi nga lungkot na lungkot kasi pumanaw yung kanyang asawa. Doon na sa sementeryo, nagsisigaw pa rin. Sabi, isama niyo ako sa asawa ko. Ganyan. Talagang walang takot mamatay. Gawa na sa lungkot siguro niya. Doon siya sa tabi nung pinukay na para sa libingan ng kanyang asawa. Natibag yung lupa. Pagkatibag ng lupa, nahulog siya doon sa loob. Sabi niya, angat ka pa rito, angat ka pa rito. So, kunyari lang walang takot mamatay, pero takot din pala. Pero may isang tao, talagang hindi takot mamatay sa isang dahilan. Sa araw na ito, napakinggan natin ang isang dakilang tao na hindi takot mamatay. Yan ay walang iba kundi si John the Baptist. Sa yung taong hindi takot mamatay, masabi lang ang totoo. Siya yung taong walang takot mamatay, may balita lang si Kristo. At yan yung unang hamon sa atin sa pagdiriwang natin sa umagang ito. Na sana nasa atin yung tatag ng kalooban at determinasyon na ibahagi yung magandang balita sa anumang kabayaran. Yan si John the Baptist. Kaya nga siya dinadakila at kinikilala, hindi lang ng kaninumang tao, kundi ng ating Panginoon na mismo. Siya ang nagsabi na wala pang ibang isinilang na mas higit pa kay Juan. There has been none greater than John the Baptist born of women. Bilib na bilib ang ating Panginoon kay Juan the Bautista. Sa dahilan na siya ay matapang, masabi lang ang totoo. Hindi lang yan, ang si Juan Bautista ay isang dakilang tao sapagkat siya ay napakabanal. He's a holy person. At isa sa mga masasabi nating pakita na si Juan ay isang banal na tao, ang tuwa ni Juan ay nasa lugar. Bakit? Naalala ko yung kwento ng dalawang taong nagyayabangan. Sabi nila, pare, sabi yung manok, yung Texas, ang tatapa. Tinamaan na, sugat na, sumasyapol pa.